In this video, we will be reviewing iPhone 14 Day 2 GL versus Plaridel. Man, what are y'all been waiting for? Let's go, man. This GL, pinili niyo mauna si Plaridel. Tig 2 minuto. Dapat, pakinggan natin unang banat iPhone 14 Day 1. Plaridel. Let's go. Game? Game. Gilbert Campo, the 30-year-old virgin. Bistado na tumatik. Alam niyo ba kung bakit? Nagtatawag siya ng mga old gods kasi gusto niya makaranas ng langit. Kasi dati siyang guro. Ehemplo sa paaralan. Nagtatanim ng kamalayan. Pero kung experience is the best teacher, ba't wala ka pang karanasan? Sa mga estudyante na babae, malibog si kumpadre. Isang matalinong manyakis. Nagtapos bilang isang manyak cum laude. Kaya mga estudyante na sexy, sinadya niyang ibagsak. Si teacher ang lupit. Dapat daw may removal exams. So pinag-remove niya ng damit. Pero biro lang. Hindi ganun si GL. Don't make it worse. Di lang magampanan kaniyang papel sa dami daw ng paperworks. Kasi galawan pang OGT. Praktikumer, novice leader, halatang kulang ka pa sa practice. Teacher, kasi failure sa pag-handle ng class. So don't be proud. Ako, I would say out loud, nakukontrol ko mga estudyante ko. Ikaw, nakukontrol mo lang ang crowd. Ako'y terror na teacher. Inuuna, disiplina. Ikaw, puro ka lang porma. Dapat mapatalsik, maalis ka. Kasi in terms of classroom delivery, daig nang mabagsik ang karisma. Kasi may authority, classroom management. Kahit anak pa ng general, basta may major offense, tiyak na may corporal punishment. Kaya from corporal to general, usapang rango yung devotion. Ako yung nasa top rank, kaya akin yung promotion. Kaya ang notion, palpak na educator, watak-watak ang mga mutant, walang mapili na successor. Kaya anong Professor X? Baka X ka na, Professor! Tapos pinagbintangan mo si Marshall na magnanakaw. You're pointing fingers. Palpak ka na guro. Pagkat magkaiba ang nagtuturo sa nagtuturo. Kasi cheater daw si MB. Bara from Saudi with love. Ngayon balik sa'yo ay bulto. Kung cheater si Marshall, ikaw tong OFW na isusumbong ko kay Tulfo. Kasi mga concept nito sa battle, galing ng ibang bansa. Nakikinabang pala siya. Train ng train itong tanga sa pinagpawisan ng iba. Kasi sabi ni Teach, observe cleanliness, yaks kainis. Dapat daw malinis magtrabaho kasi trabaho niya magmalinis. Kaya from Saudi with love to the different parts of the world, di na yan domestic violence. Baka international fraud. Ngayon guro laban sa guro. Magkakaalaman kung sino ang lamang, kung sino ang lamang. Kung sino ang dilat lang ang mata sa may mulat na pananaw. Sino may balaraw na bit-bit sa may bit-bit ng balaraw. Nagtapos ka para makapagtrabaho. Sa kahirapan may panglunas. Nagtapos ako para lumago. Magkaalaman ng aking utak. Pareho tayo ng tinahak. Magkaiba tayo ng asal. Ang gusto mo parangal, ang gusto ko pangaral. Hindi ito linya na pambutas. Bagkus mensahe na pantapal, nag-aral ka lang para mabuhay. Binigyan ko ng buhay mga aral. Go! Wala nang game! Sabi niya sa laban niya kay C9, magiging morgue itong barracks, ako'y nababahala. Pag gumawa ako ng living room, ako'y magkakasala. Pag gumawa ka ng living room, ikay magkakasala. Gaga, pati nagpapanday ng living room, iyong natatapakan, sir. Di lahat ng karpintero makasalanan, Jesus. Tas sabi niya kay Pistol, tumataba tong biggest loser sa paglamon Big Ben. Iyong susi sa tagumpay, may karugtong na kitchen. Yung keychain, naging kitchen. Well, stop. Stop, look, and lee chain. Yun ba Bisaya hip-hop, aka Bishop? Yung writing advanced, dahil bishop daw siya, yung rhyming pasland, goddamn. Sala, kitchen, ibang klase mag-construct, DepEd. Teacher ba to o foreman? O baka congressman sa kanyang napili na galaw? Sala, kitchen, ano ka speaker of the house?
Tapos sabi niya sa laban niya, hindi, cut. Sorry boss, yun ba yung benta? Line marking meta? Maghihimay ako ng lines tas ibabalik ko lang sa'yo. After 1 year na rebuttal tas believe naman kayo. Sabi mo, puro makiri atake para makabisa, para makabuo at makaisa, puro mak, para makapatay at makalapa. Kung walang mak, itong makatay di makakatama. Oo, nakabase lang sa linya, tas may scheme ng konti. Huy, inyo ba kayang mag-isip ng sariling content? At sa mga fans ni Plaridel, alam nyo nakakatanga, yung linyang kitchen at sala, di naman galing sa kanya. Oo, di galing sa kanya. Pero alam kong di nyo napansin, di ba? Di ba, gawa-gawa ko lang lahat. Manipulado ko, Diyos ko. Oo, peke mga linya, pero punto totoo. Na di ka tumatak, mga iyong binibitaw. At pag pinilit ko yung wordplay, ako'y magtutunog ikaw. Oo, gaw. It's a trap. Tawag dyan, fake mocking. Kaya wag ka nang magulat na kaya kong babuyin mga di mo pa nasulat. Tanyo, di ba ang basic nitong style, kung inyong aalamin, di lang line sa aking minak, pati line mocking na rin. Kasi yung wordplay niya at schemes ay parang Michael Jordan. Kasi yung owner ng team, oo, malabong project, halo-halo no sweat, sobrang whack association, Charlotte Hornets, mekos-mekos lang na reference, overloaded yung amount, kaso panis siyang train of thought when it's the thought that counts. Oo, inaamin ko, kasalanan ko, kung ba't ganyan tunog mo, na sinisiksik lang sa rounds, at yung ilang MC sa round ay may iisang sound, pasensya. Naging cancer yung estilo ng aking in-emphasize. Yung dati ko na meta ay nag-metastasize, pasensya. Naging komportable ako at di ko sa aking living room, sa silid ko na napili, train of thought naging haligi, yung concepts naging sofa, mga old gods na sa TV at paningin ko na natili, kaya sinisisi yung sarili, pasensya. Naging komportable ako at di ko inakala na nung may TV at sofa, ako ay nagkasala. That was solid round. Amazing. All right, come on, let's talk about Platidel's first round. Uh, uh, not much. You Virgin Maniac teacher, and then he did a little style breakdown. Kay GL. Yeah, so these are the lines that I like about. I personally like. Okay, from Platidel's first round. I'm not saying that these are the only strong lines. Okay, these are the ones that I personally like. You guys might have more, might have less, but for me, these are the ones that I like. Number one is yung don't make it worse, di lang magampanan kanyang papel sa dami daw ng paperworks. Yan, clean wordplay, very nice. Why do I say so? Kasi in both, di ba, yung word na papel, in both career ni GL, not saying na, ano, in both career ni GL, rapping and tsaka yung pagtuturo, that involves paper. Yeah, so magsusulat ka and gagawa ka ng grade. So, yeah, so very clean yung wordplay na yun, very relevant yun. Amazing. Number two is yung, kasi may authority, classroom management. Kahit anak pa ng general, basta may major offense, tiyak may corporal punishment. So, yan. So, ang ginawa niya dito, he explained naman, no, yung ranks, di ba? I believe this is military. Yeah, yung ranks na ginamit niya. And corporal punishment is, yung physical punishment po yan, no? Corporal punishment. For those who are not familiar, what does it mean when you say corporal punishment? Yan po yung mga nilalatigo, physical pain. Yan. Physical punishment, nilalatigo, hinahataw, parang sa hazing, I'm not saying hazing is the same thing as corporal punishment, but it's more like that infliction of physical pain. So, ang makita mo yung ginawa niyang scheme is yung from general hanggang sa corporal, pinapababa yung rango ni GL. Yun yung yung ina-emphasize niya doon, yun yung atake niya na pag siya yung kalaban ni GL, kung siya man ay dating general, magiging major, maging corporal lang siya or private,
Tapos makakatikim pa nga siya daw nung corporal punishment. So, yeah. He has some lines na maganda, solid yung references, maganda kagaya ng train and train sa pawis ng iba. I just don't get it. Like when you sit down, I know it sounds nice, I know it sounds good, it is cleanly constructed, pero when you sit down on that, train and train sa pawis ng iba, so ano eh, sa pinagpaguran ng iba, di ba? Parang ganun yun eh, di ba? And I like it too, though. Okay, I like it too, yung train ng train sa pawis ng iba. So I know what he's trying to say na ano sa pinagpagura ng iba, that's the context of it, right? I like it, meron lang siyang mga a little shaky na lines that ako personally, especially Tagalog, I'm a little he's losing me a little bit. Hindi ko masabing di ko magets, di malinaw and all that, but for people like me who's not really good at at those things na a little, kasi may slant rhyme eh, di ba? Yung mga yun, parang slant yung connection. So I'm kind of lost at that sense, if you know what I mean. Yeah, pero those are the lines I like from first round. Obviously, Clarida is still getting his theme and his rhythm, and he's just getting momentum. I think this is the the round in which he stretched it out, so he put it in the first round. So yeah, I would say overall performance very clean yung round. Still trying to get into his groove, no? Ganda ng mga wordplay. Siksik siya actually. Kaso hindi from the very beginning. Siksik siya from half of the round to the very ending. Problem with that though is that if you are fighting a guy like GL, man, though this is a very decent round, you needed to bring bigger guns, more destructive ammos than this, if you know what I mean. Kasi GL yung kalaban mo eh. Kung hindi kaya sa lines, there's more ways to make it impactful, no? Parang yung ginawa ni Lipcram, 'di ba? You can see but you can see naman na Plaridel is really trying. He's really trying here to bring the fight to GL, and I like that. I really like that. Just that if you're fighting GL, lines like this may not be enough. I'm not saying that these are not good. These are very, very solid, constructive, lyrical rounds. Amazing. What do you expect lang from Plaridel? Magaling talaga si Plaridel pagdating sa lyricism. You just needed bigger guns if you're fighting GL. Now let's talk about GL first round. Another thing pala kay Plaridel, no? Tight yung reference game niya, ha? Tsaka yung relevance ng mga wordplay niya and reference game. Tight. Amazing. Now let's talk about GL's first round. Yung angles na ginamit dito ni GL's, yung rhyme style mocking, lame writing at saka constructions and all that. Tapos may konting selfie bars and all that. But ito naman yung mga lines that I like from GL's first round. Okay, number one is yung kapag gumawa ka ng living room, ikay magkakasala. Tsaka you're gonna get sin at tsaka yung sala. Gaga pati nagpapanday ng living room, yung natatapakan, sir. Di lahat ng karpintero makasalanan. Jesus. So you already know that's Bible, biblical reference and all that. Jesus is, known to be a carpenter. And also in the same breath, he's known the man who never sinned. Never sinned. Amazing. Gusto ko yan. Kanya, yung susi tatagumpay, may karugtong na kitchen. Tapos in-slamp niya sa kitchen. Yung kitchen, naging kitchen. Well, stop, look, and kitchen. Sa slant rhyme, tapos mockery at the same time. Di ba, ang galing? Paano niya pinagsama yun? And to hear that from GL, sobrang, nakakatawa. Tapos isa pa, sabi niya, yun ba yung Bisaya, Bishop? Yun ba yung Bisayang hip-hop, aka Bishop, yung writing advance, dahil Bishop daw siya, yung rhyming paslan. So yan, amazing yan. So, those who do not get it, chess game, no reference. Bishop, Bisayang hip-hop, Bishop, kasi di ba yung chess piece na Bishop, in the board game na chess, it only moves yung parang V, di ba? Paslant lang siya. Diagonal, yeah. V lang yung galaw niya, left or right. So, and it stays in one color. Black, white, ganun lang siya. So,
Ang galing kasi ini-expose niyo dito na yung writing ni Plaridel, he is actually honoring Plaridel, ha? He's giving props to Plaridel kung yung galing ni Plaridel na, yeah, yung writing mo advance, kaso nga lang, yung rhyming mo, paslan. Kasi nga, Bisaya. Nagigets niyo? Bisaya daw yung accent niya or yung tono niya. So, yung writing niya maganda, kaso when it is already being delivered, slanting na, lay na, kasi nga, Bisayang hip-hop. So yeah, again, this is not me, to all the Bisayas out there, this is not me, sabi po ni Gian to. Pero Bisaya din yata si Gian, I'm not sure. Okay, sabi niya. Kasi latest siya, di ba? So he has the license to say that. Yeah, pero pag galing yan sa Tagalog, medyo, ano yan, nakakataas ng kilay. It's frowned upon. Pero galing sa isang kapwa Bisaya, may lisensya siyang sabihin. Sabi niya, yun ba yung benta, line marking meta, maghimay ako ng lines, tapos ibabalik ko lang sa'yo after 1 year na rebuttal, tapos believe naman kayo. Grabe. So, sobrang sakit na real talk and very ambitious and bold attempt to have from GL, no? Kasi what he's trying to do in here is to change the course of the current game. He's trying to change the course of the game again, especially for those who are conscious. Sobrang sakit na to na real talk because yes, 'di ba? In the past battles, yun naman na talaga yung naging meta, if you're not familiar, if you're not aware, laging lahat na ganito sabi mo, ganito sabi mo. Ngayon si Jill inaatake niya yung concept na yon. Yung idea na yon, yung atake na yon, yung meta na yon, inaatake siya, question na, binabasag na siya ni Jill. And that is a bold and very ambitious attempt, especially if 80, if not 90% of the MCs in every league are using the same style. Diba? Kasi, you know why? Because this one right here, this one, kaya sinabi to ni GL, this is just me. This has been very, impactful sa labi niya kay Lip Crab. Di ba yung wala akong pera na ngayon, yung sabi ni Lip Crab, di ba, minak siya ni Lip Crab doon, ginawang katatawanan yung line niya daw, yung, parang freestyle battle yata yun. Tapos, ginawang katatawanan yun ni Lip Crab. Hanggang ngayon, may mga post sa Facebook, Lip Crab is still, making a big laugh out of that, making fun of it, poking it. Pero, in GL's attempt to bring light or defend that, yung sinasabi niya, paano naging magaling yon kung walang art form doon? That's what he's saying. Paano naging magaling yung style marking kung hindi naman yun on the spot, 1 taon na rebuttal? 'Di ba? Even J Block sinabi niya yan, 'di ba? Kay Pistolero na kahit si hip hop heads kaya yung ginagawa mo eh. Yung style marking kasi kahit ikaw kaya mo yun eh. Maghahanap ka lang ng maling sinabi ng MC. Tapos i-exaggerate mo lang, 'di ba? So yun yung inaano doon ni JL, yung hinahanap niya yung art form. Hinahanap niya yung art to that. Asan yung art to that? Wala namang art doon eh. Nagigets nyo, si J Black din, sinabi niya yung kay Pistolero, wala namang art dun, yan bang art dun? So, this is a very bold attempt, no? Kasi lalong-lalo na nga dun sa mga, mga game, mga, yung mga conscious masyado sa game na. Kasi, galing kay GL na-build na ni GL yung reputation niya bilang isa sa mga pinakamatatalino talaga na magagaling na MC. So, kapag ginawa mo yun, ang mangyayari is parang, it's either you are with GL or you're against GL. Kapag ginawa mo pa rin yung style marking, mapapabilang ka dun sa mga tinatawag ni GL na walang ka-art. Kumbaga, cheap. Saying kapag ginawa mo pa yun. Though this is a good attempt kasi it is initiating, it is asking, demanding everyone to bring the lyricism, the art form, into a higher level, into a higher plane. Na sumabay kayo in this level. Though mahirap siya kasi nga, syempre, iba't iba naman tayo ng style in defense of all the other MCs, iba't iba tayo ng style. Baka mas effective talaga sila doon. Though hindi mo siya nakikita as, artistically na maganda, hindi siya para sa, walang art form doon, still, kung mananalo ka naman doon, di ba?
Why not? Parang si Mayweather, di ba? Si Mayweather, sabi ng iba, takbo ng takbo, yakap ng yakap. I agree with that. Pero merong art yun. Hindi yun basta-basta. If you watch a Mayweather fight, makita nyo, he only fights the last 30 seconds of the fight. Kasi yun lang naman talaga naaalala ng mga judges eh. Makita nyo si Mayweather, first few minutes of the round, di naman lalaban siya, hindi mag-engage si Mayweather. He'll just make you miss. Make you tired, make you miss, strangle you, make you frustrated. Last 30 seconds, he'll pour it out. Kasi yun lang yung magre-retain sa utak ng mga judges. He's playing a different game. Yun din yung ginagawa dito ni GL. No? He's trying to break that meta and bring everyone to a level of consciousness. No? So very bold attempt yun. Gusto ko yung yung word scheme, di ko na isa-isain, baka umabutan mga 2 hours. Galit na naman yung ibang haba daw masyado. So yun, I like that, solid yun. Okay din yung oo, peke mga linya pero punto totoo na di tumatak mga oo, peke mga linya pero punto totoo na di tumatak mga iyong binibitaw. Pag pinilit ko yung mga wordplay, ako'y magtutunog ikaw. Grabe. Grabe, no? Ang meaning, Plaridel is not meaning si Plaridel, ang pinapalabas dito ng GL, si Plaridel is a lot less wannabe GL. Na kapag pinilit niya yung pag pinapangit ko yung style ko, pag pinabaduy ko yung wordplay ko, pag sinaguan ko yung style ko, ako'y magtutunog ikaw. Skip nun. And, in the same breath, pinapakita niya dito na si Plaridel wannabe GL kasi parehas lang teacher niya. Parehas lang lyricist. Pero ang pinagkaiba nila, yun yung in-explain GL na ikaw pilit, akin suwabe. Yung atake ko, yung style ko, yung pagko-construct ko. Galing. Tanyo, di ba, ang basic nitong style kung inyong aalamin. Di lang lines aking minak, pati line marking na rin. It explains right in front of you, na-gets mo kaagad dahil nga dun sa sinabi niya na, yun ba yung benta, line marking meta? Maghimay ako ng lines tas ibabalik ko sa'yo after 1 year na rebuttal tas believe naman kayo. Yun na yung sinasabi niya, hindi lang yung mga lines yung pati yung line marking, hindi lang yung ginagawa mo, pati yung concept mo ang bano. Parang yun yung sinasabi ni JL. Hindi lang yung lines mo yung masagwa, pati yung konsepto mo. Ibig sabihin yung creativity mo, wala doon, yung artistry mo, wala doon. Ang sakit. And then sabi niya, pasensya, naging cancer yung estilo aking in-emphasize that yung dati ko na meta ay nag-metastasize. Yung metastasize po, it's a medical term for spread of cancer. No, meron po tayong mga kilala na may cancer, so we are praying for the complete healing, no? Nung mga kaibigan natin diyan, mga loved ones nyo na fighting against cancer. Sana in Jesus name mahil kayo lahat. Complete restoration of full health. Yan. And sabi niya, going back, no? Kasi syempre we do not want naman nasagasaan lang yun at gawing katatawanan yung mga ganyang bagay. So, sabi niya, yung dati ko na meta nag-metastasize. Yung medical term yan, no, for the spread of cancer cells, and their advanced game is, ito yung sinasabi niya, their advanced game is his old game, yung train of thoughts. So for them na, oy, kaya ko na mag-train of thoughts. Okay na, yay! Ang galing ko na, naka-level na ako, Jel. Sinasabi, Jel, pinaglumaan ko ng damit yan eh. Anong bago dyan? Pinaglumaan ko ng style yan eh. Yeah, so, sinasabi niya dito talaga that he is levels above them. Na yung advance for them is his old style. Parang sinabi na rin yata, sino ba nagsabi nun? Yung natuto lang mag-multi. Parang sinabi yata ni Balakid kay Flick G, di ba? Na si Flick G daw natuto na mag-reference, sobrang late na natuto mag-reference. So these are the lines na I like from GL's first round. Solid talaga. Overall, GL is still amazing in terms of overall concept. Round 1, GL already shots fired at all who are still using the old style, yung mocking and train of thoughts, showing and declaring that the level he's operating at is not the same as where they are, no. And I love how he comfortably stitched the beginning of the round, no, back to the end under two different two different concept, yet under the same umbrella. Parang two different context, yet under the same umbrella of concept. Grabing artistry. Yung sinimulan niya yung sala, tinapos niya sa sala,
magkaiba yung linya, magkaiba yung context, pero parehas yung concept. Grabe. It's an overall, that's what GL does. Concept-based talaga yung, ano niya, yung atake niya. Let's go with the second round. Game? Game? Nautakan ka ng 3GS, M-Site, Lipcram. Itong latest naging lamest. Hard naging easy. Di ba advance ka na MC? Ikaw itong 4G, pero in-outdate ka ng 3G. Nagka-problema ka sa site. Lumalabo na at tumatanda na ba si teacher? Yung glaucoma, nagsisimula daw yan sa GL, kaya magpatingin sa paningin para problema ma-resolve. Sa ophthalmologist hoping for optimistic results, nagpatingin sa paningin, pero tinapos diskusyon kasi yung findings, walang mahanap na solusyon. Ngayon talino sa talino. Ikaw na'y nalamangan. Grades are sacred. Sagrado basihan. Ngayon paningin sa paningin. Alam na diferensya. Sino masusupil? Mataas grado mo sa mata. Mataas grado ko sa papel. Kaya nilamon ka ni Lip. Mga bara na pulido. Ramdam mo yung sakit. Suntok niya na solido. Pinatay ka parang beat, parang freestyle ni Bugito. Kagat niya hindi pilit, kahit gamit lang pustiso. Kala ko ba ruthless? Lame and useless. You're teaching me how to train a dragon, pero hindi mo matame yung toothless. Kaya pointless mag-ilusyon. Malabo yan na ambisyon. Paano ka makikipagpangil sa pangil para sa 1,000,000? Lahat sa iyo ang atensyon. Namumulaklak magsalita. Malarosas tumula. Pero yung tinik, naging tinik sa lalamunan na ba'y nanahimik siya bigla o nag-choke siya kay Lip. Mga linya ay naipit. Indeed, you are married to the game, kaya lumagay ka sa tahimik. Ikaw ang successful successor ni Balakid. Nakakapanibugo, pinaasa ka lang bugo. Pagkat wala nang apoy, ang pinapasa niyang sulo. Pero pinakamagaling ka, bro. Ang daming capabilities. Nakaka-amaze itong person with disabilities. Pero nagka-problema ka sa sight, sa speech, naging person with disabilities. O tila naging PWD, di mo kami pinakikinggan. Pero yan ay ayos lang. Lagi ka namang tama. You're the righteous one. Kaya righteous one, PWD. Shout out dyan, Leo. Baka pwede mo itong bigyan ng battle sa Rapolyo. Nagka-problema ka sa sight, sa speech, di ka rin nakikinig. Ngayon may 3 kang diferensya. Isa doon katangahan. Pagkat hindi ka pansanan, ang pagbingi-bingihan. Kasi hindi nakikinig. Itong aktibong aktivistang wala namang aktibidad. Persistent, hypocrisy. Isa Facebook ka lang naman may recent activity kasi laging sigaw sa mga welga. Mga issue sa bansa, solusyonan. Gawan ng paraan. Ayusin mga kalsada. Pero nakaharang sa daan, sagwa mong pakinggan, sagwa mong panoorin. Kailan may di titimbang yung kilos, protesta, sa tuniladang suliranin. Kaya tumahimik ka mamen, lubhang nakaka-stress. Press freedom kanilang gusto, pero sila yung may freedom mang oppress. Kasi karime ng lodi nyo, isang hipokrito, napaka-rebellious na child. Galing ka nga ng gubat kasi grabe ang wild. Ngayon hihigitan ka't I became wiser. Unang galing ka sa wild, ako magiging Deontay Wilder. Kaya nice there, good luck, fight smart. Kasi I always die hard. Huling baraha ka ng gubat, ako magiging wild card. Kaya don't blame if I talk shame. As I put flame, ramdam mo yung worst pain. Sure aim, shotgun, ikaw yung Cobain. Fraud claim, GL is a false name. Delana, kanyang surname. Tapos first name niya, GG. Sigurado ka na good game. Hey. Yo, check. Kasaysayan muna. Alam nyo bang ang Plaridel ay ang alias ni Marcelo del Pilar? Na isa ring ilustrado gaya ni Luna at Rizal. Edi dapat lirikal. Dapat puro puso ka. Pumupunto pa. Gusto mo maging bayani? Sige, mag-8-8 ka. Kaya tayo'y magtalastasan. Laliman yung tunog. Kasusulat o digmaan, alam na yung buod. Sayad nga pati Marshall sa aking lumubog. Ilustrado Bonifacio del Pilar na yung sunod.
Kaya sige, tumakas ka. Sa Espanya magtago. Ako'y La Nina sa Europa. Siguradong babagyo. Malulunod pa rin to. Sa kalsada ay banta. Pagkat alam nyo ang Espanya ay laging binabaha. Pero kung Espanya man yung bayan na iyong pinagtanggol, ba't di mo ko labanan sa wikang Espanyol? Yo. Porque contigo yo yaskuhi. Pero seryoso, alam nyo ba pinagkaiba ni Del Pilar kay Plaridel? Si Del Pilar ang tagapangasiwa ng Diaryong La Solidaridad. Habang tong Plaridel naman, wala kang dignidad kasi ayon sa'yo, may kabit. Sina Husky, Pistol at Slack. Si Pito at si Poison walang sustento sa anak. Tanong, totoo ba? Ha? Hindi. Yun ay sabi-sabi lang. Tas ginawa mong apoy. Yung La Solidaridad, ginawa mong tabloid, oy! Habang kami, mga konsepto at bersong masakit, ikaw naman nag-iisip kung sinong may kabit. Imbes ibagsak mga Kastila, paniniwala, baluktot, naging mga Makatang nasa liga, hinahanap ay kantot. Diba? Plaridel ka pa naman, tas ang laswa, yung ulo ng balita nasa baba. Tas parehas lirikalan ang ating laro. Hoy! Isang kahiyan ang mahalay sa'yo! Pero ang katotohanan, may tao sa likod ng ganyang propaganda. At ang salarin, ating tanungin kung sino nga ba. Tara. Pero Plaridel, sino? Sino dahilan ng inyong kabastusan, ha? Sino? Sige na! Huwag magpigil! Pala? O sige, Guardia Civil! Guardia Civil ay tatawagin, ikakade ng mga braso, kalad ka rin sa damuhan, sa Bartolina itatago, kung saan sinag ng araw ay di naabot, at tignan natin kung tayo ay may makuwang sagot! Plaridel! Sino amo mo? Si Fukuda ba? Yung may sigaw na lirikal? O baka si Krega, yung may lakas espiritual? O yung ika-anim na banta, yung muntik matalo sa biro? O yung maestro na ulyanin na ayaw magretiro? Sino? Mukhang ayaw niya pa rin. Kasi ayaw niyang aminin na sa bahay ng Mindanao siya'y aliping sa gigilid. O ayaw niya maging malaya, siya'y tapat sa amo. Gusto niya lang maging aliping may sariling kwarto, sakto. Kaya ayaw malagot, kaya ayaw niyang magbigay ng sagot, Plaridel. Sino? Wala. O sige, lalapagan kita ng pera para malaman na. Ito 1,000,000, tara, sagpangan na. O hindi, wala. O sige, 2,000,000. Yung ganit isa buhay para nakakatuwa. O kaya 3,000,000 sunugan ng kaluluwa. Ano? Wala pa rin. O sige, huling alok. Ito may pera na. Ito may bahay pa. Sige na. Para makatakas ka sa hawla. Mga kwarto na magara. May kama, may kusina at may pagkain na kasama. Tigit sa lahat, ikay magkakasala. Wow, man. I think this round is freaking obvious for everyone that sees this one. It's a little right up there, but second round, wow. Okay, let's talk about second round. Okay, Plaridel second round, angles 3JS, M site, left crumb, pass paddles, PWD. Okay, these are the lines that I like from Plaridel's second round. Okay, number one is yung kaya magpatingin sa paningin para problema ma-resolve sa ophthalmologist hoping for optimistic results. Okay, optimistic is positive. Okay, yung magandang balita. That's optimistic. You're hoping for the best. Ophthalmologist, of course, is doktor sa mata. So you already know the relations, the reference, and the workplace. Ophthalmologist at saka sa optimistic results. Okay, sa paningin at saka sa paningin. Yung double meaning ng patingin at saka sa paningin. Patingin is check up. Paningin is para makita. So para problema ma-resolve. Yeah, para problema ma-resolve sa ophthalmologist hoping for an optimistic result. So,
straight to the point. I like that. Solid. Ang ganda nung wordplay tsaka reference paano hinabi ni Plaridel yun. Great. So, ayan, yung pangalawa is yung nagpatingin sa paningin pero tinapos diskusyon kasi yung findings walang mahanap na solusyon. Ayan, oxymoron na to. No? Yung findings, walang mahanap na solusyon. Findings nga, ibig sabihin findings, hinahanap. Tapos walang mahanap. So, oxymoron siya. Wala siyang mahanap na solution nga daw sa pagiging dito sa problema, no? Na meron to si GL. Yung ibig sabihin, walang optimistic results na makita. Gets nyo? So, ang punto niya dito is that matatalo, walang naghihintay na magandang bukas. Nagigets nyo? Kay GL dito sa laban nila ni Plaridel. So, yeah. I like it. I like those two lines, no? Solid yun na simula pa lang. Sabi niya, kala ko ba ruthless, lame, and useless? You're teaching me how to train a dragon pero hindi mo nga matame yung Toothless. Okay, so Toothless, How to Train Your Dragon is a Disney movie, no? So, he's referring to ano dito, lip cramp kasi diba lip cramp has a false teeth. So, sinasabi niya na, how can you be mabangis? How can you train a dragon? How can you teach me paano maging mabangis? How to train a dragon? Yun yung reference niya. Kung si Toothless nga, which is a lip cramp, hindi niya natalo. Kina, di ba yung meron pa siyang mga lines before this, yung pangil sa pangil, tapos yung kagat. So, yeah. So, this is a shot at lip cramp and GL at the same time galing kay Plaridel dahil, di ba, tinira niya yung false teeth ni lip cramp dito. Okay, number 4, sabi niya, oo, nag-choke ka sa lip, mga linya na ipit. Indeed, you are married to the game. Kaya lumagay ka sa tahimik. Gandang bars na to Kasi direct correlation siya from choke and settling down, di ba? Pag ikaw, I'm married to the game, ba? Lagi nating narinig sa hip-hop yan. Married to the game, meaning really dedicated, really committed, they really put their life into the game. But, in the same breath, yung second meaning kasi ng married is, syempre, is yung lalagay ka sa tahimik. Once you get married, everybody's okay, you guys are settling down. So, yung sinasabi niya, yung choke na hindi nakapagsalita, na i-correlate ni Plaridel sa lumagay sa tahimik, diba? Naging literal yung paglagay sa tahimik or sa settling down. And ang ganda nung anchor nun, it's yung married to the game. Dahil yung anchor nun yung married to the game daw talaga si GL. Dedicated, committed siya dun sa battle rap or sa hip-hop. Kaya siya lumagay sa tahimik, kaya siya nag-choke. Ang galing. Ang galing nun. Sobrang creative nun. Amazing yun. Alright, so, gusto ko yung yung wala nang apoy yung pinasa sa niyang sulo. Yung kay Balakid, di ba? Gusto ko to kasi line to ni Zendlock di ba? Akin na ang sulo. Laging gano'n. So, he is not only shooting his shots, si Plaridel, kay GL, kay Balakid, pati kay Zendlock. So, what is the common denominator in that? Kasi yun yung mga sila yung mga tinawag na once they were held high regard to be the future of hip-hop. Di ba nagsimula yan kay Balakid tsaka nothing else. Yung, Balakid, the future of hip-hop! Gumanon, di ba? I believe ang kalaban ni Balakid nun si Shehi. So, yun yung mga kinonsider natin at one point na, ito yung mga magbibit-bit ng lyricism, mag-advance ng battle sa Philippines. So, re-raise ng lyricism sa Philippines. Si Balakid, si GL. Pero, ang subtle na shots doon kay Zendlock, dahil line po palagi ni Zendlock yun. Akin na yung sulo na yan. So, yeah, that's very nice. I like it. Good. Tinira niya yung mga lyricists kasi he himself is considering himself to be a very good lyricist, which is very good na pag nakita niya talaga yung line, yung dito ni Plaridel, hindi to hindi to panapon talagang siksik yung reference, yung wordplay, sa wordplay ni Plaridel talaga stand out talaga siya, solid. Guys, I'm just making this, for those who are watching, iniisip niyo, ba't parang napaka-lame yata mag-explain yun? I'm just trying to make sure na I get to the point, straight to the point, pinapaiksi ko na, because some people are telling me na, man, your videos are way too fucking long. So, I'm trying to do my best to cut it short, cut it half, and
But all the things I wanna say, yung highlights lang, yung punto na lang, right there, naiintindihan niyo naman yon. And I'm just trying to see if this one is going to turn out better or whatnot. Yeah, so yeah, yun. Okay, sabi niya, oo, tila naging PWD, di mo kami pinakikinggan. Yan, PWD, di mo kami pinapakinggan. So this is yung double meaning siya ng bingi, PWD, tsaka yung masyado kang magaling, di mo kami pinapakinggan, masyado ka nang magaling. So, double meaning yun. Pero yan ay ayos lang. Lagi ka namang tama. You're the righteous one. So, gets nyo na yun. PWD bars. Si righteous one, kilala nyo naman siya. Sabi niya, GL is a forced name. Dila na kanyang surname. Tapos first name niya, GG. Sigurado ka na good game. So, Gigi Delana, we all know this. We all know her, rather. A very good, beautiful artist from the Philippines represent. So, yeah, this is a straightforward. Overall, I really love how you can see Plaridel bring it on GL. Talagang he's really bringing the fight to GL. He's not letting go of the fight. And you can see he is really bringing surefire lines and angles, punch lines. You know what I'm saying? And yung wordplay at saka yung reference game ni ni Plaridel, you cannot sleep on that. Hindi ko na lang maisa-isa dahil may stretch na naman to, pero listen to those wordplays at saka yung references niya. Talagang it makes sense. Danger lang ng ganyang style is yung sinabi ni GL, kapag hindi kasing smooth, alam mo yon, di ba sabi niya kanina, kapag pilit yung wordplay, magtutunog ako yung magtutunog ikaw. So kapag danger lang dyan, yun yung sinabi ni GL, na kapag hindi smooth, yung transition, yung pag next angle, yung pag-atake, yung overall na pag-execute, tunog pilit. Talagang tunog overstretch. Pero we have not heard that from Plaridel. Props kay Plaridel, first 2 rounds, I did not hear naman him na overstretching, pilit, and all that. Smooth naman so far. Para lang doon sa mga nag-iisip na gumaya ng style ni Plaridel. You have to be as good as both of these artists. So, meron mga lines dito pala si Plaridel na hindi ko masyadong, it landed to me, medyo na parang ako, it did get a reaction from me. I just cannot fact check yung mga parang activista bars and activista lines ni patungkol kay GL. No, I'm not sure if he is. Balakid is. I'm not sure if GL is an activista or maybe because he's from UP. I don't know. So that paki-fact check, put it in the comment section. Baka I'm missing out something. Pero yun yung sa akin. I like it. Very clean, very simple, straightforward. Wala masyadong eklabu or any other stuff na kailangan mo pang, alam mo yun, laliman or just right in front of you, you get it or you don't. Amazing, good, very, very solid round from Plaridel. Now let's talk about GL second round. Angles, history, style breakdown, propaganda, call-outs, at saka yung league rivalries. Ito yung mga angles na ginamit ni GL. Okay, number 1 na line, sabi niya, di dapat lyrical, dapat puro puso ka, kasi ngayon Plaridel daw pangalan ni Marcelo H. Del Pilar, sabi niya. So, di dapat lyrical, dapat puro puso ka, pumupunto pa, gusto maging bayani, sige mag-8-8 ka. Napakasimple neto, nakakatawa yung bale, unpredictable, pero yung double meaning netong line na to, malalim. Bayani, sinasabi kasi dito ni GL, oo, lyricist ka, Plaridel. Bayani ka, yet in the sense na hindi yung heroes, hindi yung talagang makabayan. Bayani ka in the sense na ikaw ay katatawanan. Alam mo yun ba? Hindi siya, parang ganito bayani siya in a sense na hindi yung heroes kasi hindi siya makitaan ni GL ng character ng isang hero. Bayani siya, clown, as in the sense na clown siya or a joke sa mata ni GL. Kaya pinapa-8-8 niya. Nagigets nyo? Direct mockery talaga siya. Ginagawa siyang katatawanan. Oo, bayani ka. Hindi nga lang yung bayani na hero. Bayani at bayani kasi hindi kita makitaan. Walang bakas na ikaw ay hero or ganun ka kagaling or ikaw ay lyricist sa mata daw ni GL. Bayani ka in the sense na, oo, kasi nakakatawa ka. Sige, mag-8-8 ka. Grabe, no? Talagang direct insult. Ang lalim ng second line, second meaning na yun.
Great. Tapos sabi niya, sayad nga, pati Marshall sa akin lumubog. Ilustrado, Bonifacio del Pilar na susunod. So yung Ilustrado, grupo yan nila, ano, di ba, nila Sayad. Marshall Bonifacio naman, di ba? Ayan, Bonifacio na, Marshall pa. Marshall Bonifacio is nickname yan ni Ninoy Aquino. Tapos Bonifacio, as we all know, syempre, si, ano yan, Andres. Tapos sabi niya, Del Pilar na susunod. So ito na yun, tuloy-tuloy na yung lines niya dito about ano heroes at saka history. So word association ni GL mas smooth, no? Yung word association ni GL mas smooth. Nakita ko kumonek din yung kumonek din yung Plaridel pero hindi kasing seamless eh. Alam mo yun? Yung kay Plaridel, kumukonect din naman. Kagaya kanina ko, di ba? Kanina sinabi ko, di ba, na yung word association, yung kanyang transition is maganda, solid, tight, pero hindi kasing smooth. Neto, kumbaga, pag kinapa mo, di ba, yung ano, bagong gawang kahoy na like, say for example, mesa, cabinet, or whatnot, basta gawang kahoy, di ba, pag kinapa mo yun, minsan may mga nag-i-stick out na woods. Yeah, pero tight naman, maganda yung pagkakagawa. Pero pag kinapa mo na siya, hindi na seamless, hindi na smooth. Pwede kang, what do you call, saludsod, right? Pwede kang magkasaludsod. Yun yung sinasabi dito ni GL. No? So, at saka yung nakikita ko rather, hindi pala sinasabi ni GL. Yun yung pinapakita ni GL dito na nakikita ko. Na, yung word association o yung reference game ni Plaridel, tight, hindi lang kasing smooth nung kay ano GL. Kumo-connect yung style, yung ginagawa ni Plaridel pero hindi kasing seamless. Pagtawid ni GL, pag tinawid ni GL agad yung alam mo yun, parang naitawid kasi kaagad ni GL yung sinet niyang context na history sa selfie bars ng mga tinalo niya. Alam mo yan, parang kanina lang, history ng Plaridel, yung pinag-uusapan, biglang nagulat ka yung punchline about na sa mga tinalo niya, pero napaka-smooth nung transition. May gulat factor talaga yung mga bali ni GL na punchline. You know what I'm saying? Ganun yung seamless transition niya. Na, okay, nagsimula tayo sa history, ito si Marcelo del Pilar, Plaridel, ganyan, ganito, biglang napunta na sa Sayad, napunta na sa Marcelo Bonifacio, biglang napunta na sa selfie bars. Nakakagulat pero seamless. Hindi mo nakita kung saan siya bumali. Hindi mo makita kung saan niya itinawid yung angle. Nagigets nyo, ganun ka-smooth. Yun yung sinasabi ko. Compare, di ba, kay Plaridel, makikita mo kung saan yung hinto, yung hinga, tapos okay, next angle na yan, next bara na yan. Kay GL, hindi mo nakita. Tinawid niya yung context nung dalawa, pinagdugtong niya, tinawid niya ng napaka-seamless. Kasi history, tas naging selfie bars sa mga tinala, ang galing. Ang galing. Tas yung punchline about sa kanya, yun yung gulat factor. Amazing. Alright. So, ito sabi niya, malulunod pa rin to sa kalsada ay banta, street, at saka siyempre activism. I don't know kung aktivista ba siya. Sabi niya, malulunod pa rin to sa kalsada ay banta. Pagkat alam nyong ang Espanya laging binabaha. Ayan, literal po yan for those who do not know. Ayan, Espanya, papunta sa Manila. Lagi po talagang konting ulan, baha dyan. I graduated from U-Belt, you know what I'm saying? So yeah, literal yon, yung literal na Espanya sa Manila yon. Sabi niya gano'n. Ito pa, sabi niya, ang tanong, totoo ba? Ha? Hindi. Yun ay sabi-sabi lang. Tas ginawa mong apoy, yung La Solidaridad, ginawa mong tabloid. Ang lakas nito. I think this is the strongest line of the second round. Exposing na si Plaridel, hindi siya talaga makata. Again, nakikita niyo yung simula ng concept at saka context nitong second round ni GL na si Plaridel hindi siya fitting para sa nire-represent niyang pangalan. Na dapat hindi ka Plaridel kasi hindi ka hero, hindi ka makata naman. Ang kino-question na ngayon ni GL kanina is yung pagiging character ni Plaridel, pagiging hero. Kasi Plaridel ka, dapat makita ang character na pagiging hero. Ngayon, ang kino-question na ni GL is yung Plaridel, yung pagiging makata naman ng isang Plaridel. Kasi isa nga daw si MH Del Pilar sa mga authors or nagsusulong ng La Solidaridad. For those who do not know La Solidaridad, you go back to your
your school years, grade 5 yata yan tinuro. Yan, di ba? Yan yung limpagan ng ng balita yan. Newspaper po yan na nire-release siya sa Spain, pero ang balita dyan is yung mga nangyayari sa Philippines. Kasi sa Spain, magkaiba yung during that time, iba yung alam ng mga nakatira sa Spain na nangyayari sa Philippines dahil nga naging colony tayo ng mga Spanish. Pero iba rin yung totoong nangyayari, yung pang-aalipin. So ang ginagawa nila Rizal that time is ini-expose nila yung totoong nangyayari sa Philippines, sa Spain, para umabot siya doon sa yung balita doon sa King of Spain at magkaroon ng reform. Yun yung gustong mangyari ni Rizal, is yung freedom in a very in a peaceful way. Nagigets nyo? Yung may diplomatic yung style na gustong gawin ni Rizal. Pero syempre, kapag ikaw na yung oppressed, ikaw na yung inaapi, kagaya nila Bonifacio, sila mismo yung nakakaranas nung harsh treatment at saka yung racism, talagang yung slavery. Syempre, you cannot wait na for diplomatic pa. Syempre, laban na. Baka na kagad. So, anyhow, that's just a little brief. I know I'm not a historian. My kuya is, so that's just secondhand information. You can fact check me, put it in the comment section if I'm wrong. I'm okay with that. So, yun. So, yung La Solidaridad, ginagawa daw tabloid ni Plaridel. This is a direct attack dun sa character ni Plaridel bilang Makata. Dahil kung yung totoong La Solidaridad, ganon yung atake na ini-expose niya yung totoong diplomacy. So dapat ang sinasabi dito ni JL, dapat ikaw din ang binibring mo sa table bilang ikaw ay isang Plaridel is lyricism, artistry, yung art form, yung sining nung pakikipag balagtasan, nung rap game. Hindi yung yung sinong may kabit. Kasi yun yung pinanggalingan dito, diba? Yung sinong may kabit, yun daw palagi panat ni Plaridel. So, sabi niya, hindi tabloid ka, hindi ka La Solidaridad. Kasi, wala kang kumbaga walang sense yung content mo. Tabloid, grabe, no? Ang sakit. Grabe. So, kasi yun kasi kung Makata siya, dapat yung katha niya is La Solidaridad, okay ba? Which is, again nga, ganun yung content. Talagang meaningful, may saysay yung content. Hindi, hindi yung, ano ba yung tabloid? Diba? Puro chismis yan, hiwala yan, kabit ni ganito, blind item, so ganon. Puro chismis, yun. Yung content daw ng mga verses o mga katha ni Plaridel. So yeah, guys, I'm really getting good at Tagalog now. Commend me, give me a clap. Come on, guys, I'm really getting good at it. Grabe, I'm really studying and inaaral ko talaga, and I'm really listening and getting into that groove back again, Tagalog. So please, commend me naman on that. I'm really trying hard out here. Okay, so sabi niya, ayan, habang kami mga konsepto at berso masakit, ikaw naman naiisip kung sinong may kabit. So sabi niya, habang kami ang mga konsepto at berso masakit, which is the content of La Solidaridad. Again, yun nga 'di ba yung content ng La Solidaridad, yung totoong nangyayari sa Philippines, yung slavery, yung racism, yung pang-aabuso, yung talagang harsh treatment. Yun yung sinasabi niya dito na dapat ganun yung content mo, yung realness. 'Di ba? Mag-bring ka ng social awareness. Iangat mo yung sining, gamitin mo yung platform mo para iangat yung sining in a way na makakatulong ka na buksan yung kamalayan ng mga tao. You know what I'm saying? Which is what La Solidaridad is. Sabi niya, ikaw naman, nag-iisip kung sinong may kabit, which is yung content ng mga tabloid, di ba? Ganitong artista, nakita sa ganito, may kasamang ibang babae o politiko, ganito, bakla daw si ganito. 'Di ba? Yun yung niya, yun yung pinapamukha dito ni GLK Plaridel na we're not on the same level. Sabi nga niya kanina, habang ang makahanay, laban to ng lyrical. Habang ang
ano ang makahanay sa'yo ay ano, parang parang masakit sa akin, parang gano'n, 'di ba? Parang ano, disrespect sa akin na maging magka-level tayo dahil ako La Solidaridad yung content, type of content ko, ikaw tabloid line. Tapos ano, sabi niya dito, imbes ibagsak mga Kastila, paniniwala, baluktot, naging mga makatang nasa liga, hinahanap ay kantot. 'Di ba? Yun yung sinasabi niya. Imbes na ganun dapat yung content mo, ganito na lang yung pinagsasasabi mo. Hindi ka bagay sa Plaridel na pangalan mo. 'Di ba Plaridel ka pa naman, tas ang laswa, ulo ng balita, nasa baba. So baliktad daw mag-isip si Plaridel. Hindi siya yung sinasabi niyang siya. Sino amo mo? Si Fukuda? Si Fukuda ba? Yung may sigaw na lyrical? O baka si Krega, yung may lakas espiritual? O yung ika-anim na banta, yung muntik matalo sa biro? Or yung maestrong ulyanin na ayaw magretiro? Very subtle yet very artistic yung way niya ng pagko-call out. Diba? Simple lang. Kasi yung mga sinabi niya na karugtong ng association ng mga pangalan ng mga MC na sinabi niya, ha, ano kagaya si Fukuda, lagi niyang may lakas na may sigaw na lyrical, 'di ba? Palagi sabi ni Fruz yung latest battle na puro lang naman daw sigaw 'yun, na lyrical siya, lyrical. Si Krega naman, 'di ba? Famous line niya, meron lakas is pero this is Mindanao division. Si Sixth Threat naman, muntik naman talaga siya matalo kay Shernan. Honestly, when I watched that battle, to me, I would really have to give a very slight edge kay Shernan. Though, I'm not mad na nanalo si Sixth Threat. It could go either way, but muntik talaga. I would really say na talagang gahibla lang talaga kay Shernan. Shernan could have won that talaga matindi. And then, syempre, we all know, syempre, yung issue kay Sak na laging underprepared, laging makakalimutin, pero laban pa rin daw ng laban. So, ito na, napakasimple na ng pagka-call out ni GL dito. At kung hindi nyo napapansin, ano to, ito yung pagtatawag niya ng mga old gods. Diba? Ganito siya magtawag before. Ngayon, iba na. Very subtle na. Tapos, gusto ko rin yung ginawa niya, yung 1,000,000 o sagpangan na, 2,000,000. Yung isa buhay, tas 3,000,000, sunugan ng kaluluwa. Grabe yung construction nun. And very powerful yung closer. Okay, so overall, itong second round ni GL, no? Sobrang smooth ng transition and word associations niya. Paano niya naitatalon yung history, then direct attack kay Plaridel na very connected at hindi pilit, no? Yung mga atake niya. Tapos, ganda ng concept ng style breakdown ni GL, exposing why Plaridel is not a real Makata. Kasi ang totoong Makata daw, according to him, nag-share ng kamalayan sa mga tao, no? Si Plaridel daw, nag-share ng chismis sa mga tao. Talagang destroying the integrity of Plaridel as a Makata. I love the second concept of the question, sino? Sino? Sagot! Diba? I like that. I really like that. Very artistic and meticulous yung construction ng mga lines. And suabe yung execution ng idea and concept. Very unpredictable ender, yet creative, refreshing siya. That's the beauty of JL style. You are not only going to wait for a certain line, na di ba parang kay Mot, kung si Mot, hihintayin mo yung magbaliktad ng word si Mot, hihintayin mo yun. O kaya si Sinyo, maghihintay ka ng joke. Hindi yun yung kay GL. When you're watching GL, you're not going to wait for a certain line. Rather, you are to appreciate the art form of the style set. You have to take it as a whole. Yun talaga yung binibigay ni GL. He's bringing it as a whole. Because his concepts runs from round 1 to round 3. Yun yung concept niya. You have to take it as a... And it is presented na buo. So, ganito yung danger. If it lands, all 3 rounds talaga palagi kay GL, mapapansin nyo. Kasi ma-appreciate mo ngayon, appreciate na natin sobrang first round. Yung sala-sala kung bakit siya nagsimula ng gano'n. Mas na-appreciate natin nung narinig natin yung second round. Kaya nga, yun yung nilaylay niya kay Lipcram dahil lumaylay yung isang round, hindi na natin ma-appreciate yung buong 1, 2, 3. Yun yung danger sa style ni yung strength at saka yung cons, no, ng style ni GL. Kapag na-deliver niya yon na malinis, 1, 2, 3, ang panalo palaging GL all 3 rounds. Kasi
isang buong concept yung binibigay niya eh. Hindi mo pa pwedeng ma-appreciate yung isa nang hindi mo na-appreciate yung dalawa. Laging, the first round complements the second round, and the second round complements the third round complements the first round. It just circles back. Everyone talaga supports the other. Talaga siyang solid na triangle. Pero kapag lumaylay, the danger is kapag lumaylay naman yung isa at hindi nag-landing, yung isang round lang or yung concept, laglag na yung tatlong round. Either he wins all 3 rounds or he lose all 3 rounds. Yun yung danger. So, ang galing. Wow. Solid. So, sa akin, second round, pinakamalakas yung La Solidaridad na line ni GL. So, first round, second round, I'm have to give it to GL. Okay, let's go third round. Baka manakaut siya dito ni Plaridel. Pag sinabi kong game, sabihin niyo ahon. Game? Ahon. Game? Ahon. Pag sinabi kong ahon, sabihin niyo game. Ahon? Game. Ahon? Game. Game? Ahon. Gets na ba yung sequence? Plaridel ang ibinigay. Hindi pa rin ba big names? Tila ba dinidiscredit iyong credentials? Paano ka magkakapangalan GL? Puro ka initials. Tapos puro ka pa reverse Gumbursa, reverse Nazareno. Di ka ba naaaning? Reverse ka ng reverse kaya walang nararating. Pero solid ka daw, sabi ng mga loyal mong fans. Di ka raw kayang i-breakdown parang confidential fans. Pero kahit gaano ka pakatibay, kaya kitang i-dominate. At kahit gaano ka solid at my own expense, kaya kitang i-liquidate. Yeah, shout out, Administrasyong Marcos. Solid kapag na-liquidate lahat ng gas, tos. Gets ba yung sequence? Gets ba yung sequence? Hindi! 3 beses mo siyang kinall out. Ikaw na yung nababagot. Si sequence parang babaeng study first. Hindi ka sinasagot. Tawag ka ng tawag. Please, tol. Tapos siya parang referee sa NBA. Sobrang dami ng missed calls kasi dapat fight someone your size. Pagkakupal mo sagad. Gusto mo kalaban bite size para daw lamon agad. Sir, ba't mo minomotivate? Naghahamon ng short MCs tapos ikaw, tino-tolerate. Kaya sa pagtawag mo ng mga old gods, tigilan mo hangal. Iyong santo ninyo nga di sinagot iyong dasal. Kasi maliliit, mabababa ang kaya mong pangalan. Sa makatuwid, mga lapida lang ang kaya mong tapakan. Feeling heavy, inyong iniirog. Mahihinang MCs lang naman, dinudurog. Sa bagay, bumibigat ang alkansya kapag purong barya ang hinuhulog. Sinusunog, Lil Strax. Guess ba yung sequence? Tinira mo kanyang balat. May issue ka sa kulay. May issue ka sa kulay. Maitim, maputi, kayo manggi. Lahat ayos lang yan, bay. Tuta ka ni Arik, di ba? Dapat dogs are colorblind kasi rekta yung pagka-racist. Hindi ka lumihis. Pag sinabing human race, butya ang bilis at sa sobra mong inis, walang nila ang espasyo. Lil Strax naging George Floyd sa paghinga na aidihado. Espasyo, matter, akala ko well-mannered. Matter is anything that occupies space, pero for him, black lives don't matter. Kaya hinabol, inosente hanggang saho magalpak. Lebron James to Iguodala, chinase down mo yung black. At sinasambit mo mga Diyos para sabihing relihiyoso. Tapos nangungutya ka ng tao. Kapal mukha mo. Gago nga to. Crossbreed na husky at Nikki. Banal na aso. Santong kabayo. Peking propeta. Hindi ka savior. Di ikaw ang dark knight in the dark night. Di ikaw ang dark knight in the dark night. Walang maliliwanagan kahit pamang gaslight. Binigyan ng Del Pilar. Binigyan ng Bonifacio. Huwag ka nang magpakabibo. Itinapat ka sa mga bayani. Huwag ka nang magpakahiro. Kaya maihahambing kita sa pastor na mukhang pera. Kay Padre Damaso, o di kay Senyor Aguila. At sa tanong na ito, ikaw ngayon matatabla. Ginagamit ka ba talaga ng Diyos? O ikaw yung gumagamit sa Kanya? So what's next? Guess na ba yung sequence? Ngayon masasagot na kita ng malugod. Sa maling pagtawag mo ng mga Diyos, tiyak ang karma kasunod. Yo. Sabi niya, puro daw mahihina yung aking dinudurog. Ayun, yan. Yo, round 3 na. Ito, real talk. Oops. Alam nyo bang
Ang unang battle niyang napanood ay si Badang. Diba? Oo, Darwin versus Mark Cagente. Grabe swerte. Sa dinami-dami ng battles, yun pang isa sa lamest. Nasayang lang yung oras mo, parang oras ni Apex. Oops, Apex, doon ako nawala. O sa taas na bitin, kaso ngayon may gigil. A-ascend at sa Apex, di na ako titigil. Game! Edukasyon. Kadalasan, iyong kalaban, iyong hinahanapan ng diploma. Tama, kesyo sayang buhay, puro bisyo toma, wala sa wisyo droga, kaso may twist your storya, at pasensya ka na, akala ko elite ka, elitista pala. Ikaw ba sugo ng DepEd, ah? Ano to, Anghel? Sa bawat sampal mo ng diploma, nagugusot na yung papel. Bachelor of Science, Master's Degree, ilang beses na ba? Kakahanap mo ng BS, naging BS ka na. Ang tagumpay ay makikita sa kalyo ng kamay. Okay. E paano yung ilang? Wala ng oras. Magtrabaho, umatodas, di ba? Oo, may kalyo yung kamay pero nakaposas. Example, yung sinakripisyo pag-aaral para sa pamilya. Ano yon? Natukso? Yung panganay na kumayod para makatapos yung bunso. Diba? Kasi may kahirapan, korupsyon, may iba't ibang problema. Pero sa'yo, hindi yung tema, meaning, ikay mapangmata sa biktima pero bulag sa sistema. Kasi marami dyang walang degree, pero trabaho ay disente. Kasi pwede kang maging negosyante, senador o kahit presidente, di ba? Diba? Ang punto ko, yung punto mo, you need to re-evaluate. At ngayon ka magyabang sa UP graduate. Wait. Di tayo lelebel kay Plaridel, a.k.a. George Grenade. George Grenade, na puro preach at drama. Kaya pala Granada, ang kapal ng apog. Kasi kailangan pang humugot para magpasabog. Mga asawa't influencers, pati mga tambay, ganun ata yung grenade, ang daming nadadamay. Kasi nagtawag ng influencers, baka sakali na sumipat. Allergic ka sa spotlight, tas nangangati ka na sumikat. Ako, walang page, walang promotion, pero apparent. Wala mang plug-plug, ay dama yung current. Aking agos, hydropower. O yung Basco Kinetic, parang dam yung aesthetic, hindi dam to ni Kendrick. O purong genetics, kahit promo-mimetrics, yung holosymmetric tong communitechnic ay bubue hectic, pathetics, synthetic, papetics, generic. At dahil no-show si Hendrix, sasabay ka sa currents of flow kong electric. Dahil nag-choke lamang yung poison, kaya sa semi sumampa. At sa dami mong sinabi, kanyang choke yung nang marka. Mokojin ba'y nasibak? Well, di ka matindi. Nakaligtas sa gumagaya sa original hindi. Kaya forgive me, Father, for I have sinned. Habang sila ay nag-aaway, kung yung TF ay sapat, kami naman ay lirisismo ang nais iangat. Cause this ain't... Yeah! Yo, cause this ain't our day job. We don't do this for a living. Kaya't kung di para sa pera, gawin mo para sa sining. Kaya lesson learned na lamang to. Kasi sir, we're not the same. At ngayon ka matututo sa student of the game. Kaya forgive me, Father, for I have sinned. Kung magtatawag pa rin ako, cause you know I'm so bad. Hindi, good luck kay Sharon sa'y patay sa old God. Ano hinihintay nyo? Aking last na bara? Tapos na ako mangumpisal, wala nang sala. Check! Round 14! Wow. I guess this one's kind of obvious, but still, all right. Props to everyone. Let's go to the third round.
These are the angles that he used: style breakdown, selfie bars, sequence, racism, no? Yan yung mga angles na inatake niya kay GL. The lines that I like is, sabi niya, Plaradel ang ibinigay, hindi pa rin ba big names? Tila ba dinidiscredit yung credentials? Paano ka magkakapangalan GL? Puro ka initials. GL, initials, pangalan, big names. Alam na natin yan. So, lagi kasi daw nagtatawag si GL ng Old Gods. Gusto niya yung may pangalan. Paano nga naman magkakapangalan kung siya mismo walang pangalan, GL? So, initials nga naman niya yun. So, yeah, that makes sense, right? Tapos sabi niya, tapos puro ka reverse gumbol sa reverse na sereno, di ka ba naaaning? Reverse ka ng reverse, kaya walang nararating. So, irony yan. Reverse sa sasakyan, when you reverse, atras ka. So, paano ka magpo-progress kung paatras yung movement mo? That's good. I like that. Solid. Makes sense. Kasi di ba pauso yung jelly, yung reverse na yan. Sabi niya, pero solid ka daw, sabi ng mga loyal mong fans, di ka raw kayang i-breakdown parang confidential fans. Yan. VP Sara Bars yan. VP Inday Sara Duterte yan. Di ba yung confidential funds na issue ni Sara Duterte? Magkano ba? 500 million or billion. I'm not very sure about how much. Pero sabi dito, pero solid ka daw, sabi ng mga loyal mong fans. Diba may mga Duterte loyalists talaga, mga Marcos loyalists, meron din mga talagang fans ng mga Duterte. So yun yung inaatake niya. Nire-reference niya si VP Sara kay GL, which I don't know the connection why. Maybe because VP Sara is the DepEd secretary at teacher si GL. So it could be that way, no? Kaya ganun. Sir, bakit mo minomotivate? Naghahamon ng short MCs tapos ikaw tinotolerate short, tall. Ang ganda ng wordplay doon. Hinabol, inosente, hanggang humagalpak. LeBron James na Iguodala, chinesdan mo yung black. Ito yung ano ha. Ang pinanggalingan nito is yung kay Lil Strokes, di ba? Kay Lil Strokes. So, ang reference niya dito is Cavs and GSW finals, di ba? Yung nangyari noon, na nanalo sila LeBron. So, ito yung sinasabi ni GL kanina na si Plaridel daw, magaling naman daw talaga siyang lyricist. Ang problema daw sa kanya, mekos-mekos lang daw or halo-halo, sabog-sabog lang yung reference game niya. Which somehow in the third round, medyo napansin ko. First 2 rounds, I do not agree. Pero yung third round, parang yes, parang medyo nga. Kasi parang, okay, Lil Strokes, tapos George Floyd. If you do not know, diba si George Floyd po, I was still in the US then, yun yung na dinagana ng police gamit yung knee. Tapos, I can't breathe, sabi niya. Tapos namatay siya. Black siya. Tapos diba, nagkaroon ng Black Lives Matter movement for George Floyd. Dahil nga sa I can't breathe. Kaya nagkaroon ng mga t-shirt no na I can't breathe. Dahil yun yung mga huling salita ni George Floyd when someone was choking him down. Pero actually, it's not choking down. Yung knee, dinagalan siya ng tuhod sa leeg niya. Hanggang namatay siya. So, eto na yung medyo hindi ko kasi iba't iba na diba? Parang napunta sa style, tapos napunta kay VP Sara, tapos napunta na sa Golden State Warriors at saka kay LeBron James, diba? Parang okay, nagba-basketball ba si GL? I don't know. Yung line kasi na yun, medyo alanganin siya for me, okay? Kasi sabi niya, LeBron James to Iguodala, chase down mo yung black. Kung ang attacking niya kay GL, racist si GL, parang racist tong line na to. Kasi chase down mo yung black. Black si Iguodala black din si LeBron. Ngayon sasabihin mo, hindi mo nagigets stress. Chase down kasi diba binlock ni LeBron si Iguodala para panalo sila on the finals. Hindi naman chinase down ni LeBron yung block Ang chinase down ni LeBron, yung shot. Diba? Kasi kung chinase down niya yung block, bakit may chase down yung block? Siya nga yung mambablock. Si LeBron nga yung didepensa. Ibig sabihin, si LeBron yung mambablock. So kung sasabihin mong chinase down mo yung block, hindi siya nagko-connect. It does not make sense. Paano mo i-chase down yung block? Siya nga yung mambablock. Chinase down mo yung shot ni Iguodala. Diba? Dapat sinabi, chase down mo yung shot. Kasi si LeBron yung mambablock. Pero dahil ginamit mo lang yung word na chase down mo yung block, ang lalabas doon,
chines down mo yung black. Sino yung black? Si Iguodala, negro yun eh. Naging racist pa tuloy ngayon, yung line na yon. Imbes na malinaw sana. Pero yun lang, medyo alangan sa akin. Pero naiintindihan ko naman na he's referring kay Lil Strokes, di ba? Sa akin lang, kung ang pinapalabas niya is racist si GL, dapat chinase down mo yung shot. Kasi nagmukhang racist yung line. Dahil hindi naman chinase down ni Lebron yung block eh. Ang chinase down niya, si Iguodala. Tsaka yung shot ni Iguodala dahil iba block niya. Gets nyo naman, di ba? That's what I'm saying. Medyo alanganan lang yun. Yung sabi niya, hindi ikaw ang Dark Knight in the Dark Knight. Batman reference, ang ganda neto. Savior, di ba? In the Dark Knight, sino ba ang Dark Knight na knight si Batman? Savior siya sa dilim ng gabi or in the dark night, sa kadiliman. So sinasabi niya, GL, hindi ikaw yung savior ng liga o hindi ikaw savior ng battle rap. Hindi ikaw savior ng hip-hop sa Philippines in its darkest night. I don't know if it's the darkest night. I believe that we are in high times in Philippine hip-hop, diba? Thank you so much sa mga nasa music at saka sa battle rap. Talagang they're really bringing it to a next level. Sobrang dami nating artists ngayon na talagang sobrang gagaling. So, I do not agree on this on this line again na hindi ikaw ang Dark Knight in the Dark Knight. Bakit are we in the Dark Knight in the hip-hop right now? I don't think so. We have Flo G, we have Skasta, we have X Battalion, we have Looney in the music. Like we have so much. Nick Makino, have Abi, like I can go list. You guys can have like tons of names na talagang nagpino-progress yung hip-hop sa Philippines ngayon. So we're not in the Dark Knight, di ba? And pagdating naman sa battle, we have a lot of leagues right now. Ang dami nating mga talagang battle MC. So, I don't know if that is a good reference. And sabi niya, at sa tanong na ito, ikay matatabla, ginagamit ka ba talaga ng Diyos o ikaw yung gumagamit sa kanya? So, I like this line kasi di ba laging line ni GL yun yung old gods. So, sinasabi niya dito na hindi siya ginagamit ng Diyos, siya yung nanggagamit sa Diyos dahil nga sa line ni GL palagi na old gods. Kung hindi ka nagko-call out ng mga old gods, hindi ka naman sisikat eh. Hindi ka naman makikilala eh. Kaya ka lang pinapansin kasi ginagamit mo yung name nila as pagtatawag ng call out ng, kailangan ko makalaban mga old gods. So, pinapansin nila, hindi dahil magaling ka, pinapansin nila dahil kino-call out mo sila. So, manggagamit ka sa mga Diyos. Now, here's my thing about the overall. So, ang lakas nung third, ito yung pinakamalakas na round ni Plaridel. Third round, sobrang lakas ng wordplay. Full blast talaga yung reference game. Full blast talaga. Kung hindi si Jel ang kalaban ni Plaridel, mahirap tapatan tong round na to. Tulog talaga kung sino mang makakalaban ni Plaridel. Tapos ganito yung pyesa niya. Do kasi, kaya sa akin medyo lumaylay siya is because in-expose na to ni GL prior to the third round. Sabi niya, yung reference daw ni ni Plaridel is mekos-mekos. Kumbaga, sabog-sabog. Sinisiksik lang. Wala talagang kinalaman ng bawat sa. And I just realized, there is some truth to that. 'Di ba parang yung VP Sara napunta kay Andre Iguodala, napunta kay George Floyd, napunta kay Batman, tapos napunta kay Senior Aguila, 'di ba? Oo nga no. Anong kinalaman ng mga yun? Samantala kanina kay GL, 'di ba? Okay, simulan natin sa Plaridel, MH Del Pilar, hanggang tinawid niya ng tinawid, lahat yun merong kinalaman sa bawat isa. Magkakakonek. Pero si VP Sara at si Senior Aguila or si Senior Aguila at si Batman, I don't really see that. Pero again, reference game, this is full blast talaga. Full blast. Napakalakas na ito. Kung hindi si Jel ang kalaban ni Plaridel, tas ito yung piyesa niya, this is easy kay Plaridel. Ngayon, let's talk about GL's third round. Angles niya, rebuttals, career start, style breakdown, tsaka yung degree. Sabi niya sa isa sa mga line na gusto ko kay GL third round, sabi niya, ikaw ba sugo ng DepEd? Ano to, Anghel, about sampal mo ng diploma na nagugusot na yung papel. So, sinasabi niya dito, gas-gas na yung paulit-ulit na ginagawa ni Plaridel na pagko-question nga doon sa natapos o sa inabot na pag-aaral ng mga nakakalaban niya. So, bottom line, nagugusot yung papel, nawawalan na ng value yung exact leverage na meron si Plaridel. Kasi nga, paulit-ulit na lang. So, nawawalan na ng value yung diploma na yan. And this line, perfect
talaga siya coming from GL. Kasi GL, graduate din siya, teacher din siya, and UP graduate siya. So, there's no one better to say this than GL. Siya yung may pinaka-credential sa Binto at saka si Balakid. Kasi kung manggaling to halimbawa lang sa mga MC na hindi na-graduate, tunog ano lang tayo, defensive di ba? Pero kapag galing sa mga taong ganito, tunog siya na real talk talaga. Iba yung lakas tsaka yung dating. Kasi may kahirapan, corruption, may iba't ibang problema, pero sa'yo hindi yun yung tema. Meaning, ikaw mapangmata sa biktima pero bulag sa sistema. Short, direct to the point, it does not sound sermon kasi galing yan na argument kay Plaridel. Hindi siya tunog sermon kasi yung argument na yan, bala palagi ni Plaridel yan di ba? So, ang kino-question ni JL, yung argument na yan, porket ba hindi nakatapos, tambay na, nagpabaya, or walang sa buhay, di ba? Nag-present siya ng mga reasons why it could be that way, di ba? Sabi niya, inuna yung pamilya, panganay na talagang tumulong sa bunsong kapatid. Marami tayong ganyan, mga breadwinners. Shout out sa lahat ng mga breadwinners right there. I love you guys. Keep it up. God bless you. So, yun yung mga reasons. Yun yung pinagtatanggol ni GL na hindi porket hindi na-graduate, laging kasi nagbulakbol. There's so many reasons for that. And I agree with that. Ngayon, sabi niya, kasi marami diyang walang degree, pero trabaho ay desente, which is nice. Kasi pwede kang maging negosyante, senador, o kahit presidente. This is so funny kasi ang ganda ng bali talaga niya. And parang parehas sila ng mga angulo ni Plaridel. Kanina, bumamanat si Plaridel kay JL ng VP Sara. Siya naman bumamanat kay Plaridel ng Marcos. Marcos to kasi di ba si PBBM, nagkaroon siya ng issue na special diploma yung meron siya galing sa Oxford na hindi siya talaga graduate ng Oxford. Kasi I believe, nung campaign niya, nung kay Miriam pa lang, ng vice presidency, kalapit niya doon si Lenny Robredo, people are questioning kung ano ba yung educational attainment ni PBBM. And one of those na lumutang is that he is graduate from Oxford. Now, it was fact-checked. Tinawagan yung Oxford and Oxford said, no. We do not have that name any listed sa amin na graduate. What we do have is meron siyang special diploma. So, magkaibang bagay yon. Nagkaibang bagay. Hindi ka graduate doon, meron ka lang special diploma. So, yun yung ginamit niya dito na banat. Which is what? Which is perfect. Bakit? Okay. Or tres. Fit, naging perfect kanina si Plaridel gumamit. Sabi mo, ang labo. Tapos nung gumamit ng Marcos line si GL, hindi malabo. No. Why? Kasi yung pinanggalingan nito is yung kasi may kahirapan, corruption at iba't ibang problema. Sabi niya dito, ikaw mapangmata sa biktima pero bulag sa sistema. Ang pinanggalingan nito ay sistema, which is government system. Kaya nung pumasok si PBBM na punchline dito is, nagigets niyo? Suabe, pasok, it makes sense. Pero si Batman at saka si Senior Aguila, di ba? Though again, we're not nitpicking again we're not nitpicking Plaridel. Okay? Hindi ko sinasabi bobo naman si Plaridel. No, what I'm kino-compare lang natin yung construction ng third round or yung lines or nung third round ni Plaridel at saka yung third round ni JL, anong pinagkaiba? Parehong malakas. Yung third round at saka yung style, reference game, wordplay po ni Plaridel, I am the one telling you, sobrang tight niya. Kung hindi si JL yung kalaban, malamang tulog. What I'm saying is, when it becomes this competitive, it becomes a games of inches. Kahit sobrang tight nung pagkakakonstruct, nung cabinet, nung table, na kahoy, ang pinagkaiba is when you feel it. Yung kay Plaridel daw, may mga maliliit pa na wood that is sticking out. Hindi polished. Yung kay GL, sobrang polished. Yun yung pinagkaiba. Pero solid din. Kaya ako lang sinasabi yung Batman at saka yung Senior Aguila. Kino-compare ko siya doon sa ni GL. Diba? Kung ano makita niyo yung pinagkaiba. Na si GL, sistema at saka Marcos, Batman, tsaka Senior Aguila, let you be the judge. Pero yung pagkakagamit naman kasi nung Batman na reference at saka nung Senior Aguila, suwabe naman kasi talaga. Solid. It makes sense.
Diba? It makes sense kung bakit na ginamit na banat yun ni Plaridel. Though, ang sinasabi ko lang, yung difference ng concept ni GL at saka ni Plaridel na I'm sure Plaridel could have think of another reference kesa Senyor Aguila at saka Batman. Nagigets nyo? Na I'm sure na mas naging seamless sana kung mas lalo pa niya pinag-isipan na, oh nga, yung Batman tsaka si Aguila. Pero yung construction, kung paano yung in-execute, yung concept nun, yung pagkakalapag ng linya yun, yung solid. Kasi nga yung old gods eh. Yung ginagamit mo ba sila? O ginagamit ka ba niya o ginagamit mo siya, yung sa Diyos. Pero dito naman, kay GL, it makes sense. Sobrang smooth. Tight talaga siya. Okay. Senador, hindi ako sure kung sinong senador yung walang degree. Kasi si Manny Pacquiao meron siyang degree. I don't know kung si Senator Robin Padilla ba meron degree. Baka yun yung pinaparinggan niya dito. Kasi sabi niya, pwede kang maging negosyante. Yan, di ba? Si ano yata ito eh. Pinaparinggan niya yata dito si Kangkong Chips eh. Senador. Oh, hindi ko alam kung si Robin Padilla ba eh merong fact check na lang put in the comment section. Sino ba mga walang walang degree, mga na naging senador. Si Erap, naging senador, may degree ba si Erap? I'm not sure. Sino pa ba? Si Lito Lapid ba? May degree ba yon? Hindi ko alam ha. Put in the comment section. Marami kasing mga artista, di ba, na naging senador before. Ramon Revilla Sr. Hindi ko alam kung may degree rin yun. Tatayo ni Bong Revilla. So I do not know. So it could be it could be a general or it could be a specific. Pero kasi yung presidente, specific yun, obvious yun. Okay, number 4, sabi dito ni JL, aking Agos hydropower or bus to co-kinetic, parang dam yung aesthetics, hindi dam to ni Kendrick. So Kendrick Lamar, yung reference niya dito, Dam is yung album ni Kendrick Lamar na sobrang solid. Hindi ko alam kung ilan yung napanalunan niya doon, pero parang album of the year yun, if I'm not mistaken. Yun yung may DNA, yun yung may sit na be humble, sit na, yun yung mga tracks dun sa na yun, sa album na yun. So, yung hydropower, tsaka yung current na yan, ang galing. Noon pa natin naririnig yan kay Gia. Tapos, forgive me, Father, for I have sinned, habang sila nag-aaway forgive me, Father, for I have sinned, habang sila ay nag-aaway, kung yung TF ay sapat, kami naman, ang lyricismo ay nais iangat. Yun yung kanina pa ini-emphasize to ni GL, no? Yung mga hindi magagaling, sila pa yung mga mukhang pera. Pero yung mga magagaling, sila pa yung mas concerned pagdating sa lyricismo, sa art form, or dun sa status ng hip-hop. Grabe. So, yung mga bumabanat daw pagdating sa pera-pera dyan, according kay GL, hindi magagaling. Ayan, tapos ayun. Anong hinihintay nyo? Aking last na bara, tapos na ako mangumpisal, wala nang sala. Grabe. Kita nyo yung concept, no? First round to third round. So, I'm gonna have to give this all 3 rounds GL. Strongest line ng third round is yung kasi marami diyang walang degree pero trabaho ay decente kasi pwede ka maging negosyante, senador o kahit presidente. I think this is the strongest line of the third round. Grabe. One thing I like about this is yung apex line as well. Diba may apex line siya? Doon ako nawala. Talagang kinall out niya rin sarili niya yung pagkatalo niya ay left cramp tapos binalik niya dito. In-address niya actually dito. Very nice. Yung current at saka yung student of the game at saka sala, these are the 3 concepts na talagang nag-blow out sa pangalan ni GL and narinig natin lahat yan dito sa third round GL. Talagang napakita niya dito yung level that he's operating at. He is one to watch out for. Yung relevance eto naalala ko na, this is the right word. Yung relevance kasi ng wordplay at saka ng reference ng angles at saka attack ni G, yun yung pinagkaiba actually. Yung pareho silang lyricist. Okay, pareho silang lyrical, 100% yun. Sure yun, kitang-kita naman. 1, 2, 3 rounds si Plaridel, ramdam mo yung lyricism niya. Sa kanyang references, yung wordplays niya, yung angles niya, at saka attack. Ganun din kay JL. Ang pinagkaiba lang nila dito is yung relevance. Yung relevant ba yung ginagamit mong angles, yung ginagamit mong wordplays,
yung ginagamit mong atake at yung ginagamit mong reference, relevant ba? Again, just to, yung first 2 rounds ni Plaridel, I would say, yes, he is sobra. Yung third round, dun lang medyo, kasi may LeBron James na, meron ng Iguodala, di ba? Meron ng LeBron James Iguodala, meron ng George Floyd, meron ng BP Sara, meron ng Batman, tsaka meron ng Senior Aguila. Hindi masyadong relevant kay GL. Kasi hindi naman nagbabasketball si GL. Di ba? Hindi din naman siya yung sa VP Sara nga medyo stretch eh kasi hindi ko alam si Plaridel yung taga Mindanao eh. 'Di ba? Pareho din silang teacher. So medyo stretch 'yon kung sa DepEd lines ba 'yon. Kung yung kay Batman alam mo 'yun, it could be a different may stretch pa 'yon kasi wala naman tayo sa darkest night of hip hop eh. Are we? We're not. Yung kay ano naman, yun nga, yung kay Senior Aguila, yun, medyo naiintindihan. Yun yung medyo swabe dahil nga, yung old gods na yan. So, yung relevance lang. Compare sa reference game, wordplays, at saka angles and atake ni GL, sobrang relevant, sobrang pasok, sobrang specific. So, all 3 rounds for me, GL. Let's go sa official. Plaridel versus GL, mag-ice pang beses para sa kanilang pareho. At ang boto ng urado. Pero syempre, para sa akin, yan yung mga laban na panalo tayo lahat. Pero ang boto ng urado, 5-0, magigay para kay GL. Shout out sa My G, Rico, Juju, lahat kay Boss Arik sa pagkakataon. Kay Plaridel, syempre maraming salamat. Sir, binoto ko si GL. Round 1 para sa akin, tinabla ko yung round 1. Round 2 and round 3, nung nabuo na yung concept ni GL, tsaka yung angles mga napili niya, dun siya lumamang. Tsaka bilang din ng punches sa 2 and 3, lamang siya. Round 1 tabla, 2 and 3 kay GL para sa akin. Shoutout pa rin kay Plaridel. Ayun na, wala, all 3 rounds. GL. Sila lang magpaliwanag, sumakit na yung ulo ko doon. GL. Okay, binoto ko sa battle na yun ay si GL. Para sa akin, gusto ko lang bigyan ng props yung performance ni Plaridel. Saludo sa performance niya, pero ang naging storya sa akin ng battle is para silang lyrical. Kaya lang yung pagkakatahi ng rounds ni Plaridel medyo all over the place, samantalang yung KGL obviously nakaano siya kumbaga nakatahi buong round plus buong 3 rounds. So kumbaga buo yung konsepto. Relevant yung mga words, yung mga next na susunod na angulo. So, yeah, GL. Yo, malaki na pricing batch 1. Para sa akin, props kay Plaridel. Sobrang lakas din ng material niya. No, lalakas ng mga suntok. Pero para sa akin, overall, 3 rounds, labang talaga yung elegance ng writing ni GL. So, kung mayroong pag-wordplay, para sa akin siya, nag-concept play na siya. So, yung nilalaro niya, hindi na lang sa linyahan, kundi doon na sa buong mga chunks ng verse at sa mga buong verse at sa all 3 rounds. At para sa akin, saludo sa ganung konsepto. GL. Gandang laban yun. Salamat at patuloy nilang inaangat ang antas ng lyricismo dito. Pero yun, props kay Plaridel, solid. Pero personally talaga, mas maganda yung pagkahulma ng overall returns ni GL. Pero yun, gandang laban ulit. Pero round 1 to 3, GL yun. Okay, so we heard the official judge. Man, I hope you enjoyed this one. I really did. I am trying to make sure. Medyo nabitin kayo sa aking pagdadissect ng mga words. I'm trying to keep it at the minimum of an hour and 30 seconds because some people are calling me out now, man, you're doing good, but you're stretching it out like 2 hours or a little too long for us. So I understand. But again, thank you so much for always being there for me. See Bloody, see Fidel, everybody. I'm gonna give you a shout out very soon, guys. I just don't have much time. If you can see, my energy is not that much right now, man. I haven't had any meal for the day. So yeah, I hope they enjoy this as much as I do, man. And thank you so much as well for being patient and understanding to me, especially speaking Tagalog, man. I'm really trying to do my best and doing so, and really delivering to you all now in a way that you guys will understand. And
yeah, man. I'm really trying. I'm really giving my best, and I appreciate all of you, man. As you can see, I'm not really the best at what I do. I'm not really good at what I do, man. But I'm really doing my best, what's possible for me. Especially speaking to God, man. It's really a big ass challenge for me. I could have done this shorter and easier if I could just do this. But people be telling me, not, you know what I'm saying? You have to connect with your Filipino people, Filipino blood, that. So yeah, thank you. I love you. Not much of time to explain all that. I hope that you enjoyed this as much. And I'll see you in the next video. I love you all, guys. Peace out. Mwah.